So yun mga ka-farmers, magandang araw sa inyo. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga farm dyan? Yung mga nasalanta ng bagyo, sana makaka-recover yung mga tanim ninyo. Ngayon ay nandito ako sa ating taniman ng lakatan. Ito na pala mga ka-farmers ang puno ng second generation natin na pinakita sa inyo. Yung malaking puso ng saging. Ito, nalinisan ko na. At binilang ko ang piling nito ay siyam na piling sa isang bunch. So marami ang nagtatanong mga ka-farmers sa ating Facebook page, nagda-direct message sa atin kung meron ba talagang kita sa pagtatanim ng lakatan. So ang sagot natin dyan mga ka-farmers ay meron talaga, malaki ang kita sa lakatan. Higit na kung malawak ang inyong taniman. Dito sa akin, kunti lang itong mga tanim ko mga ka-farmers. All in all, pati doon sa bagong tanim ko ay almost 1,000 hills lang ang aking tanim dito. Hindi ako dito gumagamit ng insecticide at fungicide. Growers Bet 1,000 plus ang aking ginagamit dito. And then, alalay ako ng abono sa puno. At yan lang. Every 10 days ay nag-i-spray ako ng Growers Bet 1,000 plus. So sa tanong kung mayroong bang kita sa paglalakatan, sigurado mayroon talaga mga ka-farmers. And of course depende din yan sa area. Kasi sa amin dito sa Iloilo, madalang ang mga nagtatanim dito. Kasi takot sila kasi sa takot kasi sila dito sa bagyo Kasi dito sa Visayas, dito sa Western Visayas, palaging dinadaanan ng bagyo. Unlike dyan sa Mindanao na minsan lang ang bagyo dyan. So marami ang nagtatanim ng saging na lakatan. And of course mga kabindis, marami ang nagtatanim dyan. So dito sa Visayas, mayroong nagtatanim pero madalang talaga. Meron doon sa Santa Barbara, Iloilo, kay Sir Andresito Solas, nagtatanim. Malawak ang taniman niya. Pero unfortunately ay inatake ng hangin, nasalanta ng hangin at natumba. So sa ngayon dito sa amin sa Iloilo mga ka-farmers, ang presyo ng lakatan ay 60 pesos to 65 pesos per kilo. Yan, mataas. Dito sa akin, pick up dito sa akin ay 60 pesos. Wala nang Kuridas na. Kuridas, A and B. At hindi naman marami ang hindi naman marami ang ating harvest, kunti lang naman. Pero kumikita talaga. Kumikita mga farmers kasi mahal ang presyo dito sa Visayas. So like for example, nakapagtanim ka ng 1,000 na puno mga ka-farmers, and kung sa 1,000 na puno na yan ay mapabunga mo lahat, malaking pira mga ka-farmers. Like for example, kung 1,000, mag-average lang ng 15 kilos. Pinakamababa na, 15 kilos. Ibig sabihin, i-multiply natin ang 1,000 sa 15. O ibig sabihin, sa kabubuan, meron kang makukuha na 15,000 kilos o 15 tons. And then, multiply mo yan sa 60. O, diba? Kayo na ang magkwenta mga ka-farmers. Malaki ang kita sa lakatan. Ayan, kumikita tayo sa bunga. And of course, dito sa amin, kumikita din kami sa subwal. Kasi, mahal ang presyo ng subwal dito sa amin. 50 pesos per piece. So, mayroong nagsasabi dyan na sobrang mahal. Pero ganun talaga. Huwag mong ihantulad ang presyo dyan sa Mindanao dito sa amin. Kasi dyan sa Mindanao halos pinamigay lang yung mga subwal. Dito sa amin marami ang gustong magtanim pero wala silang makukunan ng binhi. So lang yan, law of demand and supply, di ba? Kung malakas ang demand at short ang supply, ibig sabihin mataas talaga ang presyo. Yan lang. So swerte kami dito sa Visayas na madalang ang nagtatanim ng lakatan, so mataas ang presyo. So farm gate price 60 pesos per kilo. And then pagdating sa market, umabot na yan ng 100 to 120 pesos per kilo. So
Kayo dyan, kung meron kayong bakanting lote o lupa, magtanim kayo ng lakatan. Maganda ang presyo ng lakatan. So dito sa akin, almost kasi dito sa amin ay palay ang itinatanim, mais. Ako lang ang nagtatanim ng lakatan dito sa area namin, dito sa barangay namin. So ayun, patsamba-tsamba lang. Huwag kayong matakot magtanim dahil kung farmer ka, parehas lang yan na nagsusugal ka. Yung sugal na mataas ang porsyento na mananalo ka. Kasi ang farming ay isang sugal. Pero kung marunong ka, sigurado panalo ka talaga mga ka-farmers. Yan.